mga tao. Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo, pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo, nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon, paglingkuran ninyo siya. Huwag kayong hihiwalay sa Kanya at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto, ngunit ngayoy marami na kayo. Sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin o Jerusalem ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin o Jerusalem ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin o Jerusalem ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin o Jerusalem ang Panginoong butihin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Ay nako, hayahay sana ang ating buhay kung exempted tayo sa maraming bagay. Imagine ninyo kung exempted ka sa paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng bahay, pagpila sa mga ating ina-applyan, ay kung tayo exempted sa pagbabayad ng buwis, kung exempted tayo sa hindi pag-aayuno. Naku, kung marami tayong exemption sa buhay, ang sarap sana. Ngunit, ganyan din po ang ating daigdig.
Sadyang may mga tao na itinuturing nating angat sa buhay na exempted na sila sa maraming bagay, exempted na sila sa hirap. Diyan din po nanggaling ang ating santo na nagdiriwang ng kanyang kapistahan ngayon, si Santa Clara ng Assisi. Siya po ang unang babae na lumapit at nagnais na sumunod sa yapak ni San Francisco de Assisi, ni Saint Francis of Assisi. Na nais niya na bagamat siya ay nanggaling sa isang marangya at mayaman na pamilya, ay mas niyakap niya ang buhay ng isang dukha. At ito ang kanilang pamamaraan ng pagpapabanal at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. No? At sa ating ebanghelyo ngayon ay narinig din po natin ang dalawang bahagi. Ang unang bahagi, si Jesus ay pinakita niya ang kanyang parating na paghihirap, pagpapakasakit, pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. At ang pangalawang bahagi ng ebanghelyong ating narinig ay ang pagbabayad ni Jesus at ng kanyang mga alagad kasama si Pedro ng kanilang temple tax o buwis para sa templo. No, makikita din po natin na alam ninyo ang Panginoon dapat exempted na siya. Imagine ninyo, anak na siya ng Diyos. Ngunit exempted na sana siya upang sa mga bagay na ating pinagdaraanan bilang tao, ngunit mas ginusto niya na sumunod sa kalooban ng Diyos, gawin ang plano ng Ama, at siya ay nagkatawang tao, nagugutom, napapagod, nasasaktan, namamatay. Kaya nga, nung sinabi niya sa kanyang mga apostoles na ang anak ng tao ay magdudusa, mamamatay at muling mabubuhay, sabi nung mga disipulo siguro ay, naku Lord, hindi mo naman kailangan gawin yan. Pwede ka namang exempted na lang, no? Ngunit, mas ginusto pa rin ng Panginoon na sundin ang kalooban ng Panginoon. At maganda po rito na sinabi ng Panginoon, bagamat siya ay may pagdurusa at kamatayan, ay mabilis niyang isinusunod sa 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Ito po ay nagpapahiwatig sa atin na anuman pong ating mga pinagdaraanan na sakripisyo o hirap sa buhay, ito ay pansamantala lamang. Meron po tayong buhay na walang hanggan. Sabi nga nila, every trial will end in triumph. At nawa, ang lahat ng ating pinagpupursigihan ay hindi po nananatili ng ganun ang ating sitwasyon. Bagkus sikapin po natin na tayo ay umunlad sa ating buhay, na may magandang kinabukasan. Dahil yun naman po ang pangarap, ang plano ng Diyos para sa atin, na sa lahat ng ating pinagdadaanan, ito ay tila mga baitang lamang, mga steps lamang upang matamo natin ang tunay na gantimpala ng mabuting buhay. Mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi niya in-exempt yung sarili niya sa parating na paghihirap, pagdurusa at kanyang kamatayan. At yung pangalawa nga, hindi niya rin in-exempt ang kanyang sarili at ang kanyang mga disipulo sa pagbabayad ng buwis. Nasabi niya nga doon, di ba't ang mga dayuhan ang dapat nagbabayad ng buwis? So dapat exempted na siya. Ngunit sinabi niya, para wala siyang masaktan ng loob, para hindi siya lumabag sa batas, at para maging magandang ehemplo at halimbawa sa ibang tao, sabi niya kay Pedro, sabi niya, sige mangawil ka, at doon sa bibig ng isda ay meron kang makukuhang salapi na siyang ibabayad mo. Nako, masasabi ko lang dyan, sana all. Kung ganun, lahat na po sana ng mga mangingisda ay yayaman kung bawat bibig ng isda ay merong lamang salapi. No? Ngunit, ibig sabihin lamang po nito, bagamat tayo ay mamamayan ng kaharian ng Diyos, tayo rin po ay mamamayan ng daigdig na ito at ng ating bansa. Kaya nga po, meron po tayong obligasyon sa kaharian ng Diyos at meron din po tayong obligasyon sa ating bansa bilang mamamayan. Nawa po, hindi po natin ito tinatakbuhan. Bagkus ay ginagawa natin ang nararapat na ating responsibilidad para sa kaharian ng Diyos at para sa ating bayan. Mga kapatid, nawa po sa ating pamumuhay bilang mabuting Kristiyano ay masundan natin si Kristo sa kanyang pagtahak papunta sa krus. Hindi tayo nagpapa-exempt, hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo deserve, bagkus
sama-sama ng ating mga kapatid ay ating matahak ang buhay ng kabanalan. Amen.